Welcome sa Chef Angel Kitchen. Lutong tunay, lutong Pinoy. Sarap na siguradong babalik-balikan. Kaya tara na at magluto tayo! Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, isi-share ko po sa inyo ang isang Ilonggo-inspired pork adobo with aswete. Alam ko po na marami pong version yung adobo. So ito naman po yung aking version na gusto ko pong i-share sa inyo. Ito na po yung ating mga ingredients. So guys, ito na po yung ating gagamiting mga ingredients sa paggawa po ng ating pork adobo. Yan. Pagdating po sa baboy, ang ginamit ko po dito is pork belly at pork neck. So, pork belly para mayroon po siyang kaunting taba. Katulad po nito. So, pork neck para lean meat po siya. So, hindi naman po maganda pag puro taba. At hindi rin po magandang gamitin pag puro laman. Pag puro taba po inyong gagamitin, of course, sobrang mamantika. At kung purong laman naman, yung inyong gagamitin is dried naman po yung kalalabasan ng ating pork adobo. Sibuyas, bawang. So yung bawang po natin, kung nyo po napapansin, gumamit po tayo ng pati po yung balat niya isinama natin para mas lalo pong bumango. Isa po yan sa mga sikreto kung paano po natin mapabango yung ating adobo. Okay? Bay leaf at cracked peppercorn. So yung ating paminta ay dinurog ko lang po siya. Para sa ating pang-pa-enhance ng kulay, gagamit tayo ng aswete powder. Kung wala po kayong aswete powder, pwede po kayo gumamit ng aswete seed. Okay? Ibabad na po natin yun sa tubig. Optional ingredients, chicken powder. Kung wala po kayong chicken powder, pwede po kayo gumamit ng chicken bouillon cube. At para naman sa ating pang-balance, sa ating lasa, gagamit tayo ng brown sugar. Pwede rin po kayo gumamit ng MSG or Birchen pang-substitute po dyan sa ating brown sugar. Okay. At para naman sa ating iba pa pong pampalasa, gagamit tayo ng oyster sauce, dark soy sauce. Ito po ang magbibigay ng magandang kulay. Pangit po sa adobo yung maputla. At para naman sa pangpalasa, ito po ang ating light soy sauce. At of course, hindi po mawala yung ating suka. So guys, yan ang po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. So without further ado, mag-start na po tayo. So first, naglagay po tayo ng light soy sauce. Ito po ang magbibigay ng umami flavor at deep flavor po sa ating pork adobo. At maglagay din po tayo ng dark soy sauce. Ito po ang magbibigay ng attractive color at deep brown color sa ating adobo. And then i-mix po natin ito. Haluin po natin para mag-incorporate po ang mga nilagay nating mga ingredients. Alam nyo ba guys na halos bawat pamilya sa Pilipinas ay may mga sariling version ng adobo? Mayroong tuyo, may masabaw, may maanghang, yung iba ay naglalagay ng gata, at may asukal. Yung version ko naman, ito po tinatawag na Ilonggo version. Naglalagay po ako dito ng aswete. Kaya walang isang tamang recipe para sa adobo. So after po ng toyo, magdagdag po tayo ng oyster sauce. Ito po ay optional lamang, pang padagdag po ng sarap at umami. And then, ito po ay ating i-marinate. Ilagay natin sa ref about 1 hour prior po sa ating pagluluto or overnight para po mas masarap. So guys, magluluto na po tayo. Maglagay lang po tayo ng konting mantika sa ating kawali. And then, gisahin po natin yung ating bawang. Yan, hintayin po natin yan ng golden brown po siya. So kung nyo po napapansin guys, na yung ibang bawang po dyan ay medyo mayroon pa pong balat. Isa po yan sa mga sikreto para lalo po natin ma-enhance yung amoy ng ating pork adobo. And then sunod na po natin yung ating sibuyas. So gisahin na po natin yung ating sibuyas hanggang mag-translucent po siya at lumabas na po yung kanyang katas. Pag nag-translucent na po yung ating sibuyas, pwede na po natin ilagay yung ating whole peppercorn na dinurog at yung ating laurel.
So isa din po yan sa magbibigay po ng kakaibang aroma sa ating adobo. So after po natin magisa yung ating mga aromatics, ilagay na po natin yung ating pampakulay. Ito po ang aswete powder or simply called istiwitis. Ang tawag po namin yan sa Iloilo. So i-infuse pa natin yan sa mantika para lumabas po ang kakaibang kulay at attractive color ng ating adobo mamaya. And then dito na po natin ilagay yung ating na-marinate na baboy. Yan. Patuloy natin itong haluin hanggang lumabas ang sarili niyang katas. At bago pa natin ito palambutin. Bago pa dumating ang mga Espanyol noong 1521, ang mga sinaunang Pilipino ay nagluluto na ng karne gamit ang suka at asin. Yan po ang unang version ng adobo. Wala pang toyo at wala pa pong ibang mga pampalasa. After po natin na magisa ng maganda yung ating karne, dito na po natin ilagay yung ating suka. So pag nakalagay po ng suka, wag po natin kaagad haluin. Pasingawin po muna natin yung acid para hindi po umasim yung ating adobo. Yan. Pag nakasingaw na po siya at kumulo na po, tsaka po natin haluin. At pagkatapos po natin itong haluin, ito po ay ating takpan at ating pong palambutin ang karne. So after po ng mga ilang minuto, i-check po natin yung lasa. After po natin ito matikman, dito na po tayo mag-adjust ng mga seasoning natin. Katulad po nito ang ating chicken powder. At of course, yung ating pambalance sa lasa, ito po ang brown sugar. Yan. And then, haluin po natin ito ng konti. At muli natin itong takpan hanggang tuluyan na pong lumambot ang ating adobo. After po ng mga ilang minuto, tingnan po natin kung malambot na po ba o matigas pa yung ating karne ng baboy. Pwede po tayo kumuha ng isa and then check po natin. So guys, I think po malambot na po pag nag-wiggle na po yung taba ng ating baboy. Okay na po. So mga katropa, sa gusto pong malaman yung exact measurement po na aking ginamit dito sa aking pork adobo, please silipin nyo lang po yung description box sa ilalim at ilalagay ko po doon yung exact measurement at lahat po ng ingredients na aking inilagay po dito. So here you go mga katropa, namit gid. Ito na po yung ating Ilonggo style pork adobo sa aswete. Yan. So tingnan nyo naman po mga katropa, kung gusto nyo pa po lang, gusto nyo po itong tuyong-tuyo, hayaan nyo lang po yan na matuyo yung sauce and cover. Huwag nyo na pong takpan. So sa akin gusto ko po may sauce pa po siya. So ipi-plating na po natin. Yan. Tingnan nyo naman po mga katropa. Yan. Gusto ko po yung medyo may sauce para masarap po yan ihalo sa kanin. Okay? Pero kung gusto nyo namang tuyong-tuyo, it's up to you guys. Pwede nyo yan hayaan hanggang matuyo at lalabas po yung mantika. Okay? Yan. Tingnan nyo naman guys. So mga katropa, kung nag-enjoy kayo sa video ito, please huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Chef Angel Kitchen. At mag-comment din po kayo sa ibaba kung ano pa po yung gusto nyo pong lutuin natin sa susunod na video. So mga katropa, luto na po yung ating pork adobo. So tingnan nyo mga katropa, ang ganda po ng kulay. So kung gusto nyo po ito tuyong-tuyo, hayaan nyo lang po ito hanggang matuyo sa inyong kawali and cover. Pero yung gusto ko po dito ay medyo may sauce katulad po nito. So masarap po dito, lagyan po ng natin ng bawang na tostado. Yan. So here you go guys, ito na po yung ating pork adobo sa aswete. Sana po nag-enjoy kayo. Ako po si Chef Angel. Nagsasabi sa inyo, mag-ingat kayo palagi and God bless!